Paano ba natin maririnig ang tinig ng Diyos? Purihin ang Diyos sa pagpasok natin sa ikalawang linggo ng Kwaresma. Ika-25 ngayon ng Pebrero, ginugunita ng sambayan ng Filipino ang ika-38 taong anibersaryo ng makasaysayang EDSA People Power Revolution 1986. Pasalamatan natin ang Diyos sa tinamo nating kalayaan mula sa martial law. At sama-sama nating idalangin sa Diyos na wag nang mauulit pa ang mapaniil na pamumuno ng isang diktador sa ating bansa at patuloy na gabayan at ingatan ang ating bayan sa masamang puwersang gustong sumira nito. Ito ang ating samot dalangin sa Panginoon ngayong panahon ng Kwaresma. Ito po ang iyong lingkod, Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Matutunghayan natin ang pagbabawang anyo o transfigurasyon ng Panginoong Hesus sa ating mabuting balita. Isinama ni Jesus sina Pedro, Jaime at Juan at umakyat na sila lamang ang kasama sa isang mataas na bundok. At nagbago ang anyo ni Jesus sa harap nila at kuminang na puting-puti ang kanyang damit, na walang makapaglalabang simputin niyon sa lupa. At napakita sa kanila sina Elias at Moises na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya nagsalita si Pedro at kanyang sinabi, Panginoon, mabuti at narito tayo. Gagawa kami ng 3 kubol, isa para sa iyo, isa naman para kay Moses, at isa para kay Elias. Nasindak sila kaya hindi niya malaman kung ano ang sasabihin. At may ulap na lumidilim sa kanila. At narinig mula sa ulap ang salitang ito, Ito ang aking anak, ang minamahal. Pakinggan niyo siya. At biglang-bigla, pagtingala nila, wala silang nakita liban kay Jesus na kasama nila. At pagbaba nila mula sa bundok, inutusan niya sila na huwag sabihin kanino man ang nakita nila hanggang makabangon ang anak ng tao mula sa mga patay. Iningatan nila ang bagay na ito sa kanilang sarili, pero nagtanungan sila kung ano ang pagbangon mula sa mga patay. Nais mo bang marinig ang tinig ng Diyos? Ang mabuting balita sa linggong ito ay isang patunay na merong tinig ang Diyos. Narinig ng mga alagad ang tinig ng Diyos Ama na nagsasabing, Ito ang aking anak, ang minamahal, ang aking hinirang, pakinggan ninyo siya. Batay sa mga salitang ating narinig, mahalaga na pinapakinggan si Jesus. Kaya matuto munang makinig kung ninanais marinig ang tinig ng Diyos. Pero bago makinig, kailangan munang manahimik. Ang katahimikan ang siyang wika ng Diyos. Bukod pa dito, madalas pinapakinggan at sinusunod natin ang mga mabubuting payo ng mga kaibigan na meron tayong malalim na ugnayan. Gayun din, ang araw-araw na pagdarasal at pagsisimba tuwing linggo ay mga pamamaraan upang magkaroon tayo ng malalim na ugnayan kay Jesus, na kung saan siya ay ating mapapakinggan at susundin. Higit sa lahat, tunay tayong nakikinig kay Jesus kung ang kanyang mga salita'y makikita sa ating pakikipagkapwa-tao. Wala tayong kagalit, laging may malasakit, at ang kapwa ay pinupuri, hindi nilalait. Kung hindi, ano pa ang silbi ng pagrorosaryo araw-araw at pagsisimba tuwing linggo, kung hindi naman tayo nagiging mabuti at lumalago sa ating pakikipagkapwa-tao? Mga kapanalig, kahit na nagdarasal tayo ng paulit-ulit, kung hindi naman nababawasan ng ating kagalit, malamang na mas pinakikinggan natin ang malakas rin na tinig ni Satanas kumpara sa mapagpatawad na tinig ni Jesus. Kaya, habang nagdarasal, mahalaga pa rin na maging mapagmatyag. Puso'y huwag patigasin kung ang tinig ng Diyos inyong naririnig. Amen. Mga kapanalig, support Paulines Online Ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nag-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon.
Asahan po ninyong kasama nyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang walang hanggang pag-ibig ng Diyos ating panaligan, nananatiling matapat at hindi nagmamaliw magpakailanman. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.